Ako si Itili Naidi. Nagpakuha ako ng video upang ipaabot sa inyo na huwag niyong iboto si Rodrigo Duterte. Kasalukuyan ngang napanood ko sa YouTube na si Duterte na ang nangunguna ngayon sa Pulse Asia. Nais kong ipabatid sa inyo, mga kaibigan, na kami, nasamahan ng mga maiitim na tao dito sa Pilipinas, ay nanganganib na humina ang negosyo. Huwag niyong iboto si Digong. Ihina ang supply at gawaan ng droga namin. Ang nakawan sa gobyerno ay magiging madalang na lamang. Pakiusap, huwag niyo siyang iboto. Ihina ang pabrika ng mga aluminum na ginagamit naming parapernalya. Mahirap kung aangkat pa kami sa ibang bansa. Huwag niyong iboto si Digong. Dahil pag siyang nanalo, dadami ang kamera. Makikita ang aking mga bata sa krimen at sa kalsada. Huwag. Mababawasan kami ng 80% kita sa bawat hinuhuldat, pinapatay at ninanakawan. Pakiusap, huwag niyong iboto si Duterte. Natatakot kami na ibalik niya ang death penalty. Ayaw naming mamatay sa kamay niya. Gusto naming mamatay sa droga. Magpapakadroga na lang kami bago kami mamatay kaysa kami ang patayin. Pangalawa, na-search ko sa YouTube. Napanood ko na naman na ang aking among si Itini Binay at si Marrejas ay inaapi niya ng gusto. Mali, Digong. Huwag ka nang lumaban. Sayang ang kita nila. Sayang ang mga under the table na projects nila. Pakiusap, mga kababayan. Mga kababayan, pakiusap. Sayang. Huwag natin sayangin ang ating pagkakataon. Utay-utay nang naghihirap ang Pilipinas. Ipagpatuloy na natin. Huwag na nating sayangin ang mga oportunidad na iyon. Pag si Binay at si Roas ang nanalo, 90% ang mananakaw nila. 10% sa inyo, hindi pa ba kayo natutuwa? Minsan lang itong mangyari. Kaya patnubayan nawanin nyo na siya ang manalo. Kaya sabi ko sa inyo, uulit-ulitin ko, huwag niyong iboto si Duterte. Bayaan mo sa Davao na lang siya. Maganda naman ang Davao. Tayo naman ay maganda din. Laganap ang droga. Madaming adik. Maraming nakakulong. Maraming magnanakaw. Maraming nare-rape. Di ba masaya? Kaya, huwag na natin siyang iboto. Bayaan na lang natin siya sa Davao. Pakiusap. Sayang ang mga pirang paghahati-hatian namin. Aanggunan na lamang namin kayo ng tigi 1 kilong bigas na laon. Kung gusto niyo may mga bato pa na galing sa highway, huwag kayong mag-alala. Nanakawin lang naman namin yung mga cellphones nyo. Gagasain lang naman namin yung mga anak nyo. Huwag na kayong magboto pa kay Duterte. Sayang ang pagkakataon na kami ay nabubuhay pa. Pakiusap mga kababayan, huwag niyong iboto sa Duterte. Ayaw namin ng pagbabago. Gusto namin yung may nakawan sa gobyerno. Masaya. Super saya namin para kaming umaapaw ang kaligayahan kapag may nababalita kaming nakawan sa TV. Kasalukuyan nga, pag may nire-rape pa, inggit na inggit kami. Huwag niyong ibubuto si Duterte. Naku po, huwag na huwag iyong ibubuto siya. At isa pa mga kababayan, pabayaan na natin traffic ang kalsada ng Maynila. Sanay naman tayong traffic eh. Importante yung maandar ang makina natin. Pag binoto niyo si Duterte, kukunti ang kalsada sa magpapagawa siya ng mga expressway na sarili ng gobyerno, na para sa gobyerno at para sa tao. Huwag. Bayaan natin si Kuwangko. Bayaan natin kay Kuwangko yun kasi kay Kuwangko yun. Bayaan natin yun. Kaya ito lang huli kong may papayo sa inyo. Huwag niyong iboto si Digong. Kaming mga drogista ay hindi sumusuporta sa kanya. Sayang ang pabrika ng droga na itinayo pa namin noong panahon pa ni Cory Aquino. Sayang ang mga pagkakataon ng mga kababayan. Huwag nating iboto si Digong. Simple lang ang kailangan natin. Disiplina.
Mga tren na tumatakbo sa tamang oras. Mga kalyeng